Mia, ano na ang mangyayari dito sa mga farm-to-market roads ngayong ang DA na ang mga ngasiwa sa pagpapatayo ng mga yan? Magandang tanghali, Ella. Inaasahan na mas magiging direkta at tutok na ang DA sa magiging pangangailangan ng mga mangingisda at ng mga magsasaka sa kakailanganing mga tulay na itatayo. Pero ayon sa napag-usapan ng DPWH at ng DA, kailangan na munang matapos ng DPWH ang kanilang backlog bago tuluyan na maipasa ang pamamahala ng FMR sa Department of Agriculture. Ipinahayag ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na nagkaroon sila ng pagpupulong kahapon ni Public Works and Highways Secretary Vince Dizon upang repasuhin ang mga audit ng mga nakaraang proyekto ng farm-to-market road at suriin kung may naging problema o irregularidad. Bahagi rin ang napag-usapan ng dalawang kalihim na simula sa susunod na taon, DA na ang mga ngasiwa sa farm-to-market road project. We both agreed sa utos ng ating presidente na ito-transfer na yung sa 2026 yung pag-implement ng FMR to the DA. Of course, we will need the assistance of still the DPWH para nga i-guide kami dyan dahil bagong role na naman namin yan para nga matulungan din sila sa backlogs nila. At napag-usapan din ng dalawang opisyal na ang mga nakabinbing proyekto para sa 2025 ay target ng tapusin ng DPWH sa pamamagitan ng catch-up plan. Ito naman ang siyang gagamiting pamantayan din ng DA sa pagpapatupad ng FMR sa ilalim ng kanilang pamamahala sa susunod na taon. Samantala, bukod sa pakikipagtulungan sa mga local government units, isa sa plano ng DA ang pakikipag-ugnayan kay National Defense Secretary Gilbert Chodoro upang makatulong ang Army Corps of Engineers sa pagpapatayo ng mga kalsada. Dagdag pa ng kalihim, sa 60,000 kilometrong backlog ng FMR sa buong bansa, aabuti ng 6 na dekada para matapos kung mananatili sa kasalukuyang bilis ng construction. Ella, kaya naman kaugnay ng pagmamadali ng DPWH na matapos na yung kanilang backlog, sinabi naman ni DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na handa silang makipagtulungan o tulungan ang DPWH sa kanilang backlog bilang bahagi na rin ng kanilang orientation bago sa kanila ituluyang ipasa itong pamamahala ng FMR. At yan muna ang update mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Mia Alonzo.